And ito na nga yung yung kinatatakutan ko. Ito na yung kinatatakutan ko. Oh. I'm not sure kung nasabi ko to sa podcast. Okay. Pero sinasabi ko to kay Wise. Alam mo, kung gusto talagang lumakas ng mga international teams. Para sa akin, lalakas sila pag players yung kinuha nila. Sabi ko to kay Wise. Last year ko pa sinabi to kay Wise. Lalakas sila pag players yung kinuha nila. Pero para sa akin, kung gusto talaga nilang kung gusto talaga nilang super lumakas talaga or super magbago talaga yung nila, lahat ng sistema nila. Ang kailangan nilang kunin, coach. Kumbaga bonus na lang yung makakuha ka ng players. Pero kung gusto mo talagang super mag-step up yung org mo or maka-adapt sa kung anong ginagawa ng mga PH teams ngayon na sobrang dominating, ang kunin mo, coach. Wherein yan ang nangyayari ngayon sa Indo. Totoo. Coach Tio, nandun na. Coach Bren ng Bren. Nasa RRQ na. Nakita nila naman, coach yan. Ayan ang sinabi ko kay Wise. Sabi ko, Wise, sina mo. Hindi lang players ang kinukuha nila, coach na. Which is yan ang, for me, nakakatakot for PH. For PH, yes. Dahil nagigets na ng Indo. Diba? Ang naging standard din kasi dyan si Coach Feb din. Kung baga sinasabi ni Wise, ang naging standard ng mga players doon or ng mga org si Kyrie para kumuha ng mga imports players. Kung tinignan mo naman kasi, hindi naman nag-work si Kyrie ng si Kyrie lang. Nag-work siya kasi nandyan din si Coach Feb. RRQ, nandyan si Coach Bren ng Bren. Kinuha nila din si Brusco and at the same time si Irad. Coach Tio, kasama niya si Super Red. Baloy. Plus alam ko may Ocho Gahaba. That's actually the formula for me. So sana wag malasin ng Pilipinas sa numero 13 ng S13.